So kumusta kap ang satuyang barangay? Kumusta po ang pag-manage digdi po sa barangay Igualdad, Kap Angelo? Last year po, iyon na yan ang ika-2 kong taon na napag-serve as punong barangay, second year on my first term. Very challenging po siya kasi duwang sunudan na bagyo sa inot na termino. First Christine and second is Uwan. So talagang tinetesting kung hanggang sa inang kapasidad ta bilang inot ta sa termino bilang sarong kapitan. And bakong subak po na mag-manage kan mga personahe, kan mga empleyado, lalo na po kung pararehas man kita apektado. So iyan ang pinaka most challenging part po sa pag-serve ta. Pero all in all po, maugma kita dahil last year, dakol kitang nahaman, alagad na apektaran na naman siya kan bagyo, pero padagos ta po ngunya na papadagos 2026. Alright, yun. So ngayon Kap, na 2026, mahapot ko lang, ano po ang sa Indo naman na na panibagong plano or panibagong gibuhon inutunta Kap sa part kang mga pasilidad? Halimbawa sa araw yan, sa budget sa mga facilities, sa barangay hall, ano ang mga kaplanuhan ta Kap? Salamat po sa hapot na yan. Garo nakapag-research ka po ha. So bali ang barangay hall ngunyan, ma-start ngunyan na weeks renovation. May budget iyan na 3 million pesos. Iyan po, pangitorogan ta iyan kang paglansar ko bilang kapitan dahil kan pagtukaw ko halos duwang truck ning basura ang nakuha ko sa laog lang kang barangay hall, and I couldn't imagine how ah kung how badly needed talaga po na mapakaray ang facility kasi iyan ang harong kan mga nagsisilbi, ang harong kan mga nangangaipo, so dapat maayos ang facility. Kaya ngunyan po 2026, ngunyan po mangyayari si pangaturugan ta since 2023, pagtukaw ko October 2023. Iyon na po yung si pinakainot kong hinanapan ng pondo. Iyan pong maayos po ang fasilidad ng barangay hall, maging pakaray po ang opisina kan mga admin officers, pasiring po sa mga health workers ta kasi sila mga basic service delivery person ta po sa barangay. Si mga barangay kagawads ta, marayang sa sesyonan. And ganyan din pong taon sa planong i-workout ta, if not by 2027, ang makabakal po ning sa dirimi pong sasakyan sa laog kang barangay. Ayan po kaya mga simpleng bagay na mayo po kami. Pero itong sa basic services po, ugwa na kami. Pero itong mga importanteng nahihiling sa kanagagamit sa ibang barangay na ugwa na sinda, si Igualdad mayo pa ka ito. Kaya po, iyo po ngunyan ang hinahabol ko. Kasi 2026 na. So, badly needed po baga ngunyan na ang sasakyan sa barangay in case of emergencies. Tricycle sa na ang ugwa kami. So, ayan po. Patungkol man sa ibang bagay, sir, nakaplano din po na nakaangkla man sa Samuyang Annual Investment Plan. Alright, okay. Palibasa ka mo sarong paratokdo. Sa part kang education Kap, ano ang mga kaplanuhan ka din? Sa parte man po kang edukasyon, syempre bilang sarong professional na teacher, maayo po ang mas pakusugon si engagement kang school-based to community-based. Ino po tong partnership within the School of NCSAT and Sabang Elementary School. Nagbababa din po kami ng mga programa as in proyekto sa eskwelahan dahil pagtugod ta, kinakaipuhan kan eskwelahan ang tabang kan barangay. Araw po kang nakaaging taon, nakapagpabukas po kita ning sarong gate digdi po sa Igualdad Gate kang Sabang Elementary School. Huli po haloy po iyan sarado kan dating school head. Ngunyan dahil ang school head bago, pigpabuksan ta po siya. Dahil iyo po ang kahagadan kan mga residentes, inot na inot magastos sa pamasahe. Sa araw-aldaw na magastos kaning 60 pesos per ride kasi 30 po ang per ride kada padya. So 30
pa-eskwelahan, 30 pauli. So 60 po iyan. Iyan po ang nabawas ngunyan sa gasto kang mga pamilyang igual din nyo. Panduwa, si pagkakan sa pangudto, imbis na maurulo sinda ning alanganin na udto or mabaralon sinda ning malipot ng maluto, sugok, saka hotdog, makakauli na po sinda asin makakakaning masusustansyang pagkakan. And pantulo po si security, as in si accident, mas mairarayo po sila dahil bako na pong highway ang aagihan ninda. Kundi talagang ang luwas ninda is barangay Igualdad na po. So iyan po ang naging proyekto takang nakaaging taon sa Sabang Elementary School. And nagkaugod din po kitang mga massive clean-up drives dahil kaipuhan nga talagang tabang ng eskwelahan. And sa party po kang NCSAT, sir, may nakaplano kaming magkaugod dyan ng multipurpose activity hall na maitao sa inda sa paagi po kang Naga City Government sa tabang po kang Barangay Government of Igualdad. Alright, opo. O ini Kap, mga ano pa, sa ibang mga bagay pa. Halimbawa sa nutrition naman kan mga aki, Kap. Kasi sa ibang mga barangay, problema ang malnutrition eh. Wala mo tingdi Kap sa ano, sa barangay ta, ano man ang mga plano tapang gibuhon sa part po kayan, Kap. We are thankful po na ang Barangay Igualdad Nutrition Council is very effective. Very significant din po ang mga ginigiribo sa laog kang konseho kang Nutrition Council being headed by our Barangay Kagawad on Health and Nutrition, Kagawad Julius Vargas. Dakulaon po ang tabang ninda, ninhuli po base sa datos ta, ug walang po kita ning sarong malnourished child, understunted po siya. Not overweight, not underweight. Ibig sabihin, well monitored po siya kan sa tuwing barangay nutrition scholar, kan sa tuwing barangay supplemental feeding volunteer, and our barangay service point officer. Asin na po ang mga pinapamonitor ta, asin pinapaalaga ta sa mga teenager na badus, sa mga teenager na amay na nagpamilya. Dahil iyan po ang mga prone sa malnourishment, stunted, and overweight. Sinda po itong mga pinofocus ta dahil si reproductive organs ninda is the ipa ready of bearing a child. So, pagpapamonitor ta po iyan mga iyan. Pero as of now po, as to date, 2026 of January, saro man giraray lang po ang sa tuwing stunted, under malnourished children, and padagos na po si mga proyekto manunungod po sa feeding program everyday, duman sa aki, sa pag-distribute ta po ng mga vitamins, duman sa mga bados na teenagers, and iyo din po ang pagtaunin mga bulong sa mga senior citizens manunungod po sa indang mga maintenance araw kang losartan, metformin, and amlodipine, and dakol pa pong iba. Iyo po yan sa mga basic services na po under Barangay Nutrition Council. Alright. Ini mga remaining question na nalangkap ano po. Sa lado kap kang ano, kang seguridad, 'di ba? Sa mga syempre para makaligtas nga sa panghahabon, sa mga panlalaog sa harong. Kumusta man ang pag-manage ta kap? Ano man ang mga susunod na pang-lockdown? As of now, we are leveling up for 2026 the CCTV cameras sa Barangay Igualdad. So as to date, almost all streets, almost but not all, ugwa na po kami mga CCTV cameras, and as well as ugwa po kami ng public address na any moment pwede pong magtuyaw sa sarong aktibidad na katuyaw-tuyaw. So kumbaga nahihiling sa CCTV kapag daimaray ang nangyayari sa sarong lugar, pwede pong maradyohan agad. And ganyan, iyan po ang nangyayari na since 2024. Ayan po, nangyayari na siya since 2024. We are the very first barangay na ugwa po ng CCTV and public address at the same time. So ngunyan, ina-adapt na siya kang ibang mga barangay, and I believe that every barangay should have that kind of service dahil kaipuhan siya. And very effective po siya in times of ano po, implementation of curfew for minors, in times of
special events such as Peña Francia Festival na matao, mas madali pong mag-disseminate ng informations, madali po maglatag po ng mga rules and regulations kapag ugwa po ng public address. Itong Serena po iyan, ang public address. And also po, ang ngunya na 2026, sabi ta, is ile-level up ta, ma-install po kita ng mga wireless CCTV cameras para iwas po sa damages, and at the same time magkakaugwa po kitang additional monitor sa outpost nga rig maski anytime dai na kinakaipuhan magpasiring po sa satuyang opisina or sa barangay hall para lang mag-review ng CCTV mismo duman po sa outpost, duman na lang po ninda mahihiling ang mga nangyayari po sa laog kang barangay Iguldan. Alright, yun. O, sige, Kap Angelo, bago kita matapos, ano na lang, Kap, ang satuyang pangapunan sa mga residentes, ano pa ang mga lalauman sa inyo po, or kung may nalingawan ako, Kap, na naihapot, may gusto po ka mong idagdag, sige, Kap, itao ko po sa imo ang linya. Salamat po. Inot na inot ang sa kong pag-congratulate sa gabos ng mga bar passers, sa gabos ng mga amigo, amiga, as in mga kabistota po na mga bagong ngunyan na lisensyadong abogado. Congratulations po sa inyo gabos. Lugod si mga nangangarap man po na araw ko na maging siring po nindo ay mag-abot ang panahon na makuaman po ang kapangganahan sa buhay. Pangandawa, iniimbitaran ko po ang gabos na makisumaro po sa mga aktibidad ngunya na paabot na 64th Foundation Anniversary kan sa tuyang padangat ng barangay. May mga manlain-lain kitang aktibidad na ilalatag as in ipopost po iyan sa Facebook page kan Barangay Igualdad for proper dissemination. Basta po on the last date January 26, ugwa po kitang misa sa Satuyang Chapel bilang pasasalamat sponsored by the Barangay Council of Igualdad. As in, pakatapos po kan misa may dikit man kitang haharampangan po na pagkakan. Sa eve man po kan kafiestahan January 25, ugwa man po kita ning comedy night. Ma-invite kita po nin mga komedyante sa Zona 4 sa street kang Zone 4. Kasabay po kayan si Bancheto as in Beer Plaza bago po ang banging iyan, that is January 24. Tapos agwa po kitang acoustic night. Kaya kadakol po kitang entertainment, mga garo po siya, ang style is carless night pero 2 days siya or 1 week. Kaya iniimbitaran mi po kamo sa version kang Barangay Igualdad na Carlos sa Barangay Igualdad version 2. Version Igualdad version po siya. So imbitaran ko man po kamo. And sa iba pong mga kaganapan po sa barangay is always posted po yan sa Barangay Government of Igualdad. So basta po kapag kinakaipuhan po nindo ning asistensya, magpasiring sana po sa Barangay Hall. As in mag-ingat kita dahil uso ang trangkaso as in helang. Mag-inom po kita nin. Ako ang iniinom ko ngunyan po lemon and ginger tea. Pag morning po, pampakusog po inining resistensya. Kaya mag-ingat po kita mga padangat pang Igualdenyo. As in sa gabos po mga nagenyo, as in nagenya, Diyos marhay na aga po.